Okay, live tayo dito sa may isang water refilling station kung saan may isang lalaki na nahuli sa drug bypass operation ng ating mga kapulisan. Sa mga oras na ito ay nakikita natin itong subject person, no? Mga kapobs sa loob mismo ng water refilling station ito sa may Acevedo water Street. refilling station, mga kasama sa anong street tayo naran sa Acevedo Street. Apa na pala Acevedo Street. Sa ano lang, sa notes lang. Sa notes. Kami tripod yun. Abot ta? Sa pre, plus sa may naparekan, bypass. Plus pre, plus bypass. Ito yan ro, subject person, no? Pre, pre. Sa ganito nga subject natin kung kumusta kayo ano lang na buwan o weeks mo meron din na monitor din ating operatiba Yung subject na Bypass pre, bypass plus na. Abot ta, maabot ta ro habuol. Pila ta ka sa Shayron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim ka sa Shay it Marie Juana. Kasi pwede natin ma-interview si Pia. Saglit lang. Ma-interview natin mga nangan. Maya-maya po ay makakausap natin ang head ng ating Provincial Drug Enforcement Unit. Walang iba kundi si Police Major Manahan, Jerome Manahan. Ano po? Para malaman natin yung mga dagdag na mga detalye tungkol dito sa subject person na ito. Bata pa? 21 years old pa lang ba? Si alias ano, Bernard? Ha? si alias yung mo alias Fern. Fern? si alias Fern no kasi Suspected marijuana. 21 years subject person Depende rin na sa iyo sa PDEO natin. Kung ano yung na-recover ka yung background kaya ka subject. Gawad Kim. Thank you very much gid sa aton nga ka-advise sa pag-atod it balita si Congressman Papa Jess Marquez, Suling Tapsideria, Paulo Collection, Paulo Travel and Tours, Cold Zone, Villa Rosalia, ag Bosikaya Music Store. Dayon ato mga ka-advise sa pag-atod mga madasig nga mga balita magkaron nga adlaw, no? Sangka bypass operation. Ug ginpatigayt aton karang mga otoridad kinarikisa pagidimaw. Bago pa lang siguro, ginarikisa pagita ng bulsa. Tapos yun. Ibang So tapos siya taro pagrikisa no sa Rudaya karang sa bisyan niya karang sa Dabilis ka. Ano bakal niya to? Tubig?
Sa Alora, Hararo area, Castillo Shrine, do yun nga rong area, di karagit na water refilling station. Bulog sa bypass na. Ay, may interview kita kay Sir Jerome. Approach nyo. Si Sir Jerome Manahan. Sir, pwede ba kami interview? Sige. Sige po. Sige, sir. Tayo-tayo lang daw tayo para sa dagdag na mga information mula kay Major Jerome Manahan, yung head ng Provincial Drug Enforcement Unit ito sa Antique Probinsya ng Aklan. In regards dito sa bypass operation na ikinasa dito sa baybayan ng Kalibo kung saan nakunan ng halos 6 na mga sachet ng marijuana itong subject person na isang empleyado ng water refilling station dito sa may lugar. Ito na, okay na. Backup na ikaw. Backup. Jerome Manahan. Sir, malaking items ang nagawa, marijuana. Sir, ini information pang sa bypass operation, sir. Yes po, magandang hapon sa ating lahat at sa lahat ng susubaybay sa Ito po, ngayong hapon po, nagsagawa po tayo ng anti-illegal drug operation and nakabili po tayo, positibo po tayo nakabili ng isang malaki sachet ng may hiningalan na mga dried marijuana leaves, smoking tops. Ito pong subject natin is taga Barangay Poblacion, New Washington. Subalit dito po siya nagtatrabaho ngayon dito sa Acevedo Street, dito po sa... Refilling station mismo, sir. Yes po, dito po sa isang water refilling station. So ano pong mismong trabaho niya dito, sir? Ganun po yung ginagawa niya, nagre-refill ng tubig, naghugas ng mga galon. Ganun po yung trabaho niya. Anong background ng subject, sir, at paano na monitor na meron pala itong ginagamit or nag-engage sa illegal na droga? Actually, sir, since the start of this month, this February, monitor na po natin sa and makailang beses na rin natin siyang nabilhan. Before natin ikasal ng ating operasyon ngayong hapon. And sa ating pong sumunod na transaction ngayong hapon na mahuli nga po siya. Yung monitoring nga po natin is nagbebenta siya ng marijuana. Hindi lang po dito sa kapilang ng Washington at dito rin sa parte ng Libacan. So may connect ba to sa mga nahuli din na mga pinati or let's say mga pinagdiraw sa Manila at sa Libacan? Since mga taga New Washington din yan, sir. Yes ma'am, correct po. According to our report and monitoring, yung nahuli ng nakaraang araw dito sa Libacan isa sa mga kasama niya. Kasama. Sir, marijuana lang. May mga shabu din na involved itong subject natin. Possible. Sa ating monitoring marijuana lang po. But of course, put that is kasi hindi na siya but for now, record yung monitoring ng marijuana. Parang ano niya, sir, mga pamatanon dito. May gano'n, student. Yes, Pwede. not only students, mga kabataan. Halos lahat na. So, ibig sabihin, sir, nangyayari talaga ang pagbibenta niya habang nagtatrabaho siya dito sa water refilling station? Yes, that is one of the mode of distribution. Bibili dito. And, meron naman yan mga pagkakataon sa labas. Happy din yun. Pag gustong puntahan siya, punta ka lang dito sa refilling station. Yes, sir. Na hindi siya na-monitor ng may-ari nitong water refilling station na may ganyan. Well, I have not talked with the owner or manager of the water refilling station. Siguro sir, hindi siya masyadong napapansin. Because yun nga, very discreet din naman kami yung galaw nito mga tao. Siya matagal-tagal na rin empleyado ng refilling station siya. Sir, I have yet to know kung matagal na siya dito. Since sir, po itong subject natin na ano po yung mode of transaction, sir? Yung mode of transaction niya is muna ni yung palitan. I mean, pagkaliwaan. Kaliwaan naman. Kasi kung sa yung transaction area, pag nagpalitan rin
Ano sir, na susi? Anong tawag doon sir? Bandol-bandol? Anong tawag doon? Yung aking pong buy-bust item, actually yung term natin is parang plastic pack containing suspected marijuana. Magkano naman sir yun? Yung isang pouch na yan? Yung sa buy-bust item po natin is amounting to 1,000 pesos. Kaya medyo malaki yung sachet, yung pack, no? Siguro ito more or less, siguro nasa 10 grams yung bigat naman. noong buy-bust item. Plus, upon body search, confiscate May pa rin tipa tayo eh. additional 5 packs of containing suspected dried marijuana. Gumagamit din ng suspect siya dahil may pipa at ang recover eh. Yes po, ito naman po natin meron siyang glass pipe. Oh yes. So, Posibleng ginagamit na while naka-break siya sa trabaho. And that's actually our monitor. During that time, at naka-break siya, gumagamit. Sir, alam aside mo, from selling. pag gumagamit kasi maamoy yung Yes. marijuana, di ba? Saan lang? Dito lang? Sa tabi-tabi na sir? Hindi naman CR o mismong establishment. But gumalabas? around meron na. Naghahanap na naman ng area. Grabe ah. Sir, kanina nung kinasend ng Well, prior to do sa actual transaction, before yung balita na pera sa suspected na andito lang sa siyempre yung regular work na walang customer that time, sir? otherwise Estudyante pa po ito sir, hindi na legal. hindi na siya nag-aaral according sa kanya graduate siya ng Ma-estimate natin sir kung ilan yung kabuuang halaga, market value nitong mga na-recover natin. sa kabuuan sir including the buy-bust item and the recovered pieces of evidence during body search. Those are more or less 35 grams amounting to 7,000. 7,000. Because the prevailing price sa market po na sa merkado natin, hindi dito sa labas, yung per gramo ng marijuana is ranging from 150 pesos to 200. Source pwedeng malaman kung saan kung kuha itong Labas na Still, the source is not coming from province. Ganun pa rin po sa ating monitoring na nagaling talaga siya sa labas. Peace. Ay, sino pa rin dito sir. Thank you sir. Ha? Information po sa amin dito sa amin. Maraming salamat po and Thank you so much sir. Congratulations again sa tropa ng ating PDO. Joint operation ng PDO at Kalibo PNP sir. Tama? yes, si Sir Si Police Major Jerome Manahan, yung hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit dito sa probinsya ng Aklan. No? At sa ngayon ay dinala na itong subject person, sinakay na sa patrol ng ating Kalibo MPS. Ito pala ay joint operation ng ating Provincial Drug Enforcement Unit at saka ng ating taga PDEO. So, yun po. Yun pong subject person, ayan, nakayuko na. Saglit lang, medyo baka makakuha tayo ng konting information kung baka magbigay siya ng pahayag. Wag hambal? Okay. Hindi magambal. Aton. Alis na sila doon na to dahil sa may Kalibo Police Station. Mga kapobs itong subject person na ito. So far, yan muna ang ating report. Yan muna ang ating report no, mula dito sa lugar sa mga oras na ito. At dito to sa isang water refilling station. Kaagbay naton sa paghatod dit balita si Congressman Papa Jess Marquez, Congressman 1st District, Province of Aklan. Suling Tapsideria, may Daywaka branch sa Kalibo, Ruisahay malapit sa Aklan State University, ag may iyaman malapit sa aton nga munisipyo it Kalibo, tabok gid lamang no mga kapobs. Anay ka kuan anay kita makipag-angot, anay kita kay Kagawad Kim Milgariho.
kinakomend again to effort sa atong provincial enforcement unit sa pagmamagal ni Police Major Di banahan. So monitoring but pero magdiyara nga biko may activities nga ra, kay tawong ra. Bata pa sir. Sangagan nga iya mera sa atong area of responsibility. Bakit ang nila nga may activity sa atong barangay dahil banda sa standing order ni atong nga mayor sa Sopro nga dapat wag ini hindi na ng activity sa atong mga kabarangay sa barangay. Correct. So, dati ginatanong ang monitor sa atong barangay. Kaya nga agos ako na itong monitoring na sa itong area responsibility. Pero hindi man namin natin na makaya, no? Kaya mga ipulig ito yung pagdila. Correct. Hindi man natin makaya. Ito ako aton yung mga batchers, especially sa aton yung mga kapulisan nga aman ito ginaoperate mga mabaho nga tao sa likod ni daya mga illegal drugs. Ito sa nakasayod nga malisod para sa aton yung kapulisan kung mga ginabuligid aton yung kapulisan. Correct, tama. Oh. Sa ibang ka mo nga kabuhi na kararo, kabuhi o kabayno para kung kaso nga balikan bayno nga kapulisan, especially bayno ka nga kumbos kayo magod sa Barangay na aktibo sa illegal na droga at kampanya. gani man iko sambilog gawa gyud nato pag idol ko na tabo kay makagawad pero anyway okay naman to operation medyo wa man it tabo kina nga medyo reaction. Okay, wa man dito no man mga kung alin nga ano man mo sa So mo siya mari-mariwana nga eh. Ma Mag-awat, gadusokit man na yun. gamit pa. nagamit mo tayo mo ano yung Mariwana. illegal credential Bata pa 22 anyos eh. Si asawa rin. may living card Taga poblasyon Washington. dagan Washington ada karang temporaryo nga isa Hayo na nakara kagawad. Si certain hindi na. Okay na. Pero lang. Sige, kailangan man na. Okay man lang mag-identify Kagawad ka din po. yung anong pinundulan sa bukod at mga taga-bukod na nila. Tanan overall na mga viewers, especially sa atong mga ginikanan, i-monitor yung gidra aton yung mga aton mga unga. Kung pwede nga ni i-surprise drug test ko lang ranyo mga unga para masayran naton kung sandara agigil illegal drugs dahil hagos makara gaganap kun gidman do ro marijuana ang aton nga mga suspected drugs. So doon ganyan naton ato mga ginikanan nga kung pwede i-surprise drug test na darandang mga nga para masayran ganda kung gigil sa illegal nga droga. malikaw sa Yes, sir. illegal activities. Yes sir. Thanks so much. Thank you. Kagawad ang team Bill Carejo. Dayon aton karangan nabatian mga kapobre mabakaron nga pangurason. Pasensya gid medyo wala aton na monitor nga wa tagali gasulod ro aton karanga audio kaina. Pasensya gid no. Kagbay man naton sa pagtutok ang Paulo Travel and Tours, Cold Zone, Ref and Aircon, spare parts, no? Villa Rosalia Transient Home, Agro Musikaya Music Store. Ako si Kapobs Archie Hilario, mayad gid nga hapon katon na tanan.